At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Lu na halatang natatakot ay nagsimulang maghanap kay Shin sa gitna ng kaguluhan, samantala dito ay lumitaw ang dalawa pang mga asasin mula sa grupo na handang patayin si Sakamoto. Isa sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Agbor na nagreklamo sa kanyang kasama tungkol sa pagtatrabaho sa masisikip na lugar, paalala ng kanyang kasamahan na kailangang matapos nila ang misyon at binalaan siyang mag-ingat na huwag pumatay ng sino mang hindi kinakailangan. Idiniin nito na si Sakamoto lamang ang dapat mamatay. Samantala ay ginagamot ni Lu ang mga mata ni Shin gamit ang isang antidote upang matanggal ang lason na nakaapekto sa kanya, dahilan upang mapangiwi si Shin sa sakit at binanggit ni Lu na mabuti na lang at may antidote upang maalis ang lason. Nagkomento naman ng may kaiabangan ang asasin na palagi siyang may dalang ganitong gamot bilang natural na pag-iingat. Diretsyong tinanong ni Sakamoto ang asasin kung sino ang nag-utos na patayin siya at ang asasin na nag-alangan, ay nagtanong kung palalayain siya ni Sakamoto kung sasabihin niya ang katotohanan at bago pa siya makapagsalita ng marami, lumapit si Lu at tinanong kung may lason ang mga kutsilyong ginamit niya. Agad na inamin ng asasin na mayroon nga na walang pag-alinlangan ay bahagyang sinaksak ni Lu ang asasin at ibinagsak ang antidote sa lupa. Sabay pagbanta na ibubuhos ito kung hindi ito makipagtulungan at habang bumabawi pa lamang si Shin, pinaalalahanan niya si Lu na hindi pa siya lubos na gumagaling. Sa ilalim ng pressure ay inamin ng asasin na inupahan siya ng isang madilim na kumpanyang tinatawag na Dongani. Ipinaliwanag niya na madalas nagpapadala ng mga asasin ang Dongani sa solo na misyon na iniiwan silang mag-isa para maghanap buhay. Sa mapait na tono ay idinagdag niya na lahat pagkatapos ng kamatayan ay lason din. Tinawag ni Shin ang asasin dahil sa panunuyan nito sa kanila kanina na binanggit na kung hindi dahil sa mga banta ni Lu, hindi siya magsasabi ng kahit ano at aminado ang asasin na gusto niyang mabuhay, at binigyang diin na wala siyang tunay na katapatan sa Dongani o sa kanilang organisasyon. Naging mausisa si Shin at tinanong ang asasin kung rehistrado siya sa GIA na kinumpirma ito ng asasin. Naguluhan si Lu at tinanong si Shin kung ano ang GIA at ipinakita ni Shin ang isang identification card at ipinaliwanag na ito ay isang pandaigdigang organisasyon na namamahala sa mga propesyonal na asasin. Idinagdag ng asasin na dati rin siyang miyembro ng GIA na tulad ni Sakamoto ay sinuri ni Lu ang identification card at napansin niyang parang lisensya sa pagmamaneho ang hitsura nito. Ngumisi si Shin at sinabing mas mahirap kumuha ng lisensya sa GIA kaysa sa lisensya sa pagmamaneho. Tumalikod ang asasin kay Sakamoto at tinanong kung totoo ang balitang isa siyang alamat sa organisasyon, hindi sumagot si Sakamoto at dumating ang asawa at anak niya at napansin ng asawa niya ang nakatali nilang asasin at tinanong kung bakit nila ito pinigil. Mabilis na nag-isip si Shin at sinabing nag-e-ensayo lang ang asasin para sa isang escape act bilang bahagi ng palabas sa amusement park at tumutulong lang sila. Masaya namang sinabi ng anak ni Sakamoto na handa na ang tanghalian at hinikayat silang sumama at umalis ang grupo para kumain. Iniwan ang asasin ngunit bago sila tuluyang umalis ay bumalik ang anak ni Sakamoto at nilagyan ng band-aid ang kamay ng asasin, sabay papuri sa kanyang performance sa palabas. Sandaling natulala ang asasin ngunit nagpasalamat din siya at pag-alis ng grupo ay ginamit ng asasin ang nakatagong kutsilyo upang maputol ang tali at sinabi sa sarili na susubukan ulit mamaya. Samantala ay inamin ni Shin na nararamdaman niya ang epekto ng antidote, dahilan upang hindi niya mabasa ang iniisip ng ibang tao sa buong araw. Naiinis si Lu at sinermonan siya na sinabing mas mahirap silang magbantay nang hindi niya nararamdaman ang presensya ng mga kaaway. Dinagdagan niya pa na mas mataas na ngayon ang pressure at humingi ng paumanhin si Shin kay Sakamoto. Inamin niyang hindi niya magagawa ng maayos ang lahat para sa natitirang araw. Pagbalik ng asawa at anak ni Sakamoto ay nagtanong ang asawa niya kung bakit parang kakaiba ang kilos nila, hinala niya na may itinatago sila at napatigil ang tatlo, hindi alam kung paano sisigat habang nakatingin sa kanila ang asawa ni Sakamoto. Ang eksena ay lumipat sa asasin na si Batso na naghuhugas ng kamay sa isang banyo at biglang lumitaw ang isa pang asasin na nagngangalang Bold sa likod niya, at malabong sinabing nandito siya para lutasin ang problema ni Batso. Dumating din si Agbor na isa pang asasin at agad niyang inatake si Batso at itinapon siya sa sahig. Mahigpit na tinanong ni Agbor kung saan niya iniisip tumakas at doon ay nakiusap si Batso na umatras si Agbor na sinasabing nasasakal siya nito, hindi siya pinansin ni Agbor at patuloy siyang sinermonan. Sa galit ay sinigawan ni Bold si Agbor na umupo ng maayos na sinabing bilang babae ay hindi dapat siya nauupo ng bastos.
Naiirita si Akbor ngunit inayos ang kanyang porma habang nanatiling seryoso. Si Batso na nasa sahig pa rin ay nagtanong kung bakit sila naruroon. Sinagot siya ni Bold na naroon sila upang tapusin ang trabahong hindi niya natapos at dagdag ni Akbor, kung hindi aayusin ni Batso ang trabaho niya ay hindi magdadalawang isip ang organisasyon na tanggalin siya sa kahit anong paraan. Sinabi rin niya na nasa sabik siyang makilala si Sakamoto at matagal niya na itong hinihintay. Samantala ay inihayag ni Bold na siguradong makikilala siya ni Sakamoto dahil sa peklat sa kanyang mukha at nagtanong si Akbor kung si Sakamoto ba ang dahilan ng peklat. Umiling si Bold at aminadong nahulog siya ilang araw ang nakalipas, kaya siya nagkaroon ng peklat. Nag-away ang dalawa at habang si Batso ay nakamasid sa kanila na parang hindi makapaniwala at sa isip niya, naisip niyang wala sa katinoan ang dalawang ito ngunit kinikilala niya ang kanilang nakakakilabot na kakayahan, naalala niya na ang dalawa ay kayang pumatay ng 100 tao ng mag-isa. Ang eksena ay bumalik kay Shin na pinapakalma ang asawa ni Sakamoto at sinasabing ayos lang ang lahat. Nagtanong ang asawa ni Sakamoto kung kulang ba ang pagkain na agad na itinanggi ni Shin na binanggit napakahusay ng pagkain. Sumabat naman ang anak ni Sakamoto at tinatanong kung hindi ba nila nagustuhan ang amusement park. Sinigurado ni Lu sa bata na sabik nga silang pumunta sa susunod na ride ng sama-sama at nagpatuloy sila, habang nanatiling alerto sina Shin at Lu upang panatilihing ligtas ang pamilya. Habang nasa popcorn stand iginiit ni Shin kay Sakamoto na wala ng assassin sa paligid at mukhang kontrolado na ang sitwasyon. Gayunpaman ay binanggit ni Sakamoto na ang ganitong katahimikan ay hindi angkop para sa mga mamamatay tao, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala at pagdating nila sa susunod na ride ay napagtanto nilang isang haunted house attraction ito. Namutla si Shin at sinabi niyang ito ang perpektong lugar para sa isang ambush at maingat silang pumasok. Samantala ay pinapanood ni Bold at Akbor ang grupo sa pamamagitan ng surveillance cameras sa haunted house. Ngumiti si Bold nang may masamang balak at tinanong si Akbor kung handa na siya para sa madugong katatakutan. Sa loob ng haunted house na nakasalubong ng grupo ang mga staged na multo at halimaw na pananakot sa mga bisita, napansin ni Shin na mukhang masaya ang asawa at anak ni Sakamoto at sinabi ito kay Sakamoto, kaso pinaalalahanan siya ni Sakamoto na manatiling alerto. Ilang sandali pa isang assassin ang sumubok umatake kay Shin mula sa likod ngunit nabigo at pagkatapos, si Sakamoto naman ang tinarget nito ngunit mabilis at eksaktong pinigilan ito ni Sakamoto gamit ang sunod-sunod na mabilis na galaw, dahilan upang ma-immobilize ang assassin. Sa kabila nito ay nagawa pa rin ni Sakamoto na magkunwaring natatakot sa mga halimaw sa haunted house kaya't nanatiling walang kamalay-malay ang kanyang asawa at anak sa nangyayari. Sinabi ni Shin na kahanga-hanga kung paano nagawang lumaban ni Sakamoto habang nagpapanggap na natatakot. Iniabot ni Sakamoto ang identification card ng assassin kay Shin at sinuri ito ni Shin at nalaman na ang umaatake ay isang bagong rehistradong first-class assassin. Napailing si Shin at sinabing kung ganito ang antas ng mga assassin na pinapadala, wala silang dapat ipag-alala kaso pinaalalahanan siya ni Sakamoto na manatiling handa. Balik kina Bold at Akbor na nagkomento si Akbor tungkol sa kakayahan ni Sakamoto at humanga sa bilis nito kahit may bigat ang katawan, inamin niyang sabik siyang makipagharap kay Sakamoto ng personal at pagkatapos, hinarap niya si Bold ng inis at sinabihan itong tigilan ang ingay at ang ugali nitong mag-ehersisyo kapag stressed. Sumagot si Bold na binanggit na hindi siya stressed at sabik siyang ipakita ang kanyang galaw kay Sakamoto. Sinigurado ni Akbor na iiwan niya si Sakamoto kay Bold kapag dumating ang oras. Sabay pa biro na magkaibigan sila. Naiinis si Bold na nagbasag ng bote sa galit bago uminom at sinisigawan niya si Akbor, sinasabing hindi sila kailanman naging magkaibigan at hinding-hindi magiging magkaibigan. Ang pagkabigo ni Bold ay nagbalik ng alaala ng kanyang unang pagkikita kay Sakamoto. Sa banyo ay inaalala ni Bold ang sandaling nakasama niya si Sakamoto noon at binanggit niyang kaibigan siya ng isa sa mga trainee na natalo ni Sakamoto sa kanilang training. Habang pinapanood si Sakamoto na nag-e-ensayo gamit ang kanyang baril ay humanga si Bold sa husay at kontrol nito, at tinawag itong kahanga-hanga. Naalala ni Bold ang mga panahong magkasama sila ni Sakamoto, kabilang ang isang sandali noong Valentine's Day at sinabi niya kay Sakamoto noon na ang mga assassin ay hindi nilikha para magmahal dahil masyado raw malamig ang kanilang mga puso. Biglang lumapit ang isang dalagang babae kay Sakamoto at nag-alok ng regalo para sa Valentine's at tinanong kung pwede siyang maging ka-date nito sa araw na iyon.
Nagulat si Bold nang buksan ni Sakamoto ang kanyang locker at bumagsak ang napakaraming regalo mula rito na nagpakita kung gaano kahinahangaan si Sakamoto. Pumasok ang isa pang assassin at nagkomento sa tambak ng mga regalo sabay tanong kung sino si Bold. Walang pakialam na sumagot si Sakamoto na hindi niya ito kilala na labis na nagpagalit kay Bold sa kanyang kahihiyan. Umalis si Bold at habang ikinukwento ang alaalang ito kay Agbor, inamin ni Bold na hindi kailanman naging malamig ang puso ni Sakamoto na di tulad ng kanya. Tinanong ni Agbor kung ito ang dahilan ng tensyon nila at sabay banggit na ngayon ay may pagkakataon na siyang bumawi, ngunit binaliwala ito ni Bold at galit na sumigaw na wala na siyang pakialam at samantala sa loob ng haunted house, sinabi ni Lu na gusto na niyang umuwi. Ngunit masaya namang itinuro ng anak ni Sakamoto ang mga zombie at sinabing gusto pa niyang makakita ng higit pa. Biro ni Shin kay Lu na mas matapang pa ang bata kaysa sa kanya at bilang sagot, kinuha ni Lu ang isang bote at nagsimulang uminom. Nagtaka si Shin at tinanong kung ano ang iniinom niya na ipinahayag ni Lu na paborito ito ng kanilang pamilya bago ihagis ang bote kay Shin. Sinubukan itong amuyin ni Shin at natuklasang alak pala ito at nandidiri, agad niyang itinapon ang bote. Habang patuloy nilang ginalugad ang haunted house ay nakakita sila ng nanginginig na pinto na parang may mga tao sa likod nito at sa kabila ng babala ni Shin, binuksan ni Lu ang pinto at biglang sumugod ang isang grupo ng mga zombie at nakatagong mga assassin. Sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw si Bold at inatake si Sakamoto na dahilan upang bumagsak sila pareho sa itaas na palapag. Habang naglalaban ay inihagis ni Sakamoto ang isang character ID card kay Bold ngunit madali itong naiwasan niya. Tinanong ni Bold si Sakamoto kung naalala niya ba ito subalit kalmado lang na sumagot si Sakamoto ng hindi. Naiinis at doon ay binalaan siya ni Bold na sisirain niya ito at di nagpapatinag si Sakamoto at tinanong si Bold tungkol sa kanyang pamilya. Sa sarkastikong tono ay sumagot siya na alamin mo na lang, hindi ako ang nanay mo. Samantala abala si Shin sa paghahanap sa asawa at anak ni Sakamoto at natagpuan niya ang mga ito na walang malay sa isang kalapit na kwarto. Bago pa siya makakilos ay lumitaw si Agbor kasama ang isang grupo ng mga assassin, nakangisi tinukso niya si Shin at sinabing siya ang mahalagang bahagi ng misyon. Ngunit bago pa makasagot si Shin at doon ay biglang sumugod si Lu at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Agbor, dahilan upang tumilapon ito at dumura ng dugo at tumayo ng may kumpiyansa si Lu, idineklarang ipapakita niya kay Agbor ang lakas na namana niya mula sa kanyang pamilya. Pinagmamasdan siya ni Shin at napansin na parang kung fu ang estilo nito at sabay birong amoy alak pa rin siya, at habang bumabawi si Agbor mula sa suntok ay inamin niyang kinilabutan siya sa lakas ni Lu na sa kabilang banda, patuloy ang laban ni Sakamoto at Bold. Muling tinanong ni Bold kung naalala na ba siya ni Sakamoto kaso sinagot siya ulit ni Sakamoto ng hindi. Pinilit ni Sakamoto na magtanong patungkol sa pamilya ni Bold ngunit iritadong sumagot si Bold na alamin mo na lang, hindi ako ang nanay mo. Biglang inatake ni Sakamoto si Bold kaso gumanti ito sa pamamagitan ng paghagis ng maliit na bomba sa kanya, hindi gaanong naapektuhan si Sakamoto ng pagsabog at gumanti siya ng isang malakas na atake, ngunit mahusay itong naiwasan ni Bold na agad naghagis ng isang bangkos ng makukulay na pellets na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa paligid ni Sakamoto. Ang kaguluhan ay yumanig sa kwarto at nagawang suntukin ni Bold si Sakamoto na halos nagpapayanig sa buong gusali. Samantala ay idineklara ni Agbor sa kanyang grupo na nagsimula na ang party, hinarang niya ang isang suntok ni Lu at hinawakan ang kamay nito. Pinuri niya ang lakas ni Lu subalit ipinagyabang na mas malakas siya at agad niyang hinawakan ang ulo nito at marahas na niyugyug ito hanggang sa nawalan ng malay si Lu at bumagsak sa lupa. Binalingan ni Agbor si Shin at tinukso siya na sinasabing oras na upang ipakita niya ang kanyang lakas. Dalawang assassin ang pumipigil kay Shin at inilagay siya sa isang metal frame at isa sa kanila ang naglabas ng chainsaw. Patuloy na tinukso ni Agbor si Shin na sinabing naniniwala siyang lumalabas lamang ang lakas ni Shin kapag siya ay galit at iginiit niya kay Lu na bawat 10 segundo, sasaktan niya ito at kung hindi siya babawi ay sisimulan niyang hiwain si Shin gamit ang chainsaw. Habang umiiyak ay humingi ng tawad si Lu kay Shin at inamin niyang wala siyang magagawa para tumulong. Sinubukang gawing magaan ni Shin ang sitwasyon at tiningnan si Lu at mahinang sinabi, lasing ka talaga sa dami ng naiinom mo kanina. Samantala ay hinarap ni Bold si Sakamoto at pinaalalahanan siyang nagretiro na siya 5 taon na ang nakalipas, iginiit niyang ang hindi pagtagumpay ni Sakamoto sa kanyang mga atake ay dahil sa agwat ng kanilang kasalukuyang kakayahan.
Ipinahayag ni Bold ang kanyang pagkadismaya na sinasabing malungkot makita ang isang taong dati niyang hinangaan sa ganitong kalagayan. Sinubukang umatake ulit ni Sakamoto ngunit mabilis na gumanti si Bold gamit ang isang explosive pellet na nagpapayanig kay Sakamoto. Tinukso ni Bold si Sakamoto na ipinagyabang ang kanyang explosive pellets at mga rocket punches, mga sandata na pinino niya sa loob ng maraming taon at naalala niya nang ipinakilala niya ang mga imbensyong ito sa kanilang grupo noon. Dahil sa galit ay sunod-sunod ang mga atake ni Bold kay Sakamoto na sinasabing mas mahina na siya ngayon kumpara noon at sa kanyang sukdulang galit, nagawa ni Bold na bigyan si Sakamoto ng isang malakas na sipal na nagpatilapon sa kanya sa kabilang bahagi ng kwarto. Habang bumangga si Sakamoto sa dingding ay sinindihan ni Bold ang isang sigarilyo at sinabi ng may panunuyan na, "Sweet dreams Sakamoto," ngunit bago pa niya masisimulan na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, narinig niya ang boses ni Sakamoto na mahinahon pero nakakatakot na nagbibigay ng banta, "Paalam na sa mga araw ng iyong kabataan kasama ko." Sinimulan ni Sakamoto na ipaliwanag ang mga kemikal na bahagi ng mga bomba ni Bold, na ipinapakita ang kanyang malalim na kaalaman sa disenyo ng mga sandata at sa mga mata niyang napupuno ng determinasyon ay idineklara ni Sakamoto, "Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya kong gawin." Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.